6:00 ng umaga. New Manila, Quezon City. Bumabagsak ang ambon na tila nagbabadya ng isang malungkot na araw. Sa loob ng isang malawak na compound, nakatayo ang isang dambuhalang ancestral house na balot ng hamog at katahimikan. Kagabi lamang, idinaos dito ang marangyang wedding reception ni Miguel, ang anak ng sikat na jewelry tycoon na si Don Ricardo, at ni Maya, isang simpleng babae mula sa probinsya. Nagkalat pa ang mga confetti at bulaklak sa driveway. Sa unang tingin, puno ng saya ang paligid, ngunit ang loob ng bahay ay tahimik na parang sementeryo. Dala ang bayong galing palengke, binuksan ni Manang Luring, ang matandang mayordoma, ang pinto sa likod ng kusina. Sir Miguel. Ma'am Maya. Gising na po ba kayo? Magkakape na po ba? Walang sumagot. Tanging ihip ng hangin ang narinig niya. Naglakad si Manang Luring patungo sa Grand Dining Hall kung saan nakahain ang mahabang mesa kagabi. Paglapit niya sa pinto, napaatras siya. Napangiwi siya sa amoy. Amoy kalawang. Bakit ang lansa? Hindi ito amoy ng lumang bakal. Ito ay amoy ng sariwang dugo. Tinulak ni Manang Luring ang pinto. Diyos ko po. Aha. Nabitawan niya ang bayong. Nabasag ang mga itlog sa sahig. Napaluhod si Manang Luring, nanginginig ang buong katawan sa takot. Ang tanawin ay mistulang galing sa impyerno. Sa gitna ng dining hall, 4 na tao ang nakaupo sa hapagkainan. Ngunit wala na silang buhay. Don Ricardo, ama, nakaupo sa kabisera. Hiniwa ang kanyang lalamunan at ang kanyang ulo ay nakasubsob sa mangkok ng sopas. Ang sabaw ay naging kulay pula dahil sa dugo. Doña Corazon, pangalawang asawa, nakahandu sa isa katabing upuan. May nakatarak na punyal sa kanyang dibdib. Attorney Santos, abogado ng pamilya, nakabulagta sa sahig. Nakadilat ang mga mata, tila namatay sa gulat o lason. Miguel, groom, ang pinakamasahol ang sinapit. Nakatali siya sa upuan. Ang mukha ay angiwi sa sobrang sakit. Ang kanyang pantalon ay puno ng dugo sa bandang hita. At sa kanyang bibig ay isinaksak ang sarili niyang piari na pinutol. Ito ay simbolo ng matinding galit dahil sa panloloko o sexual na kasalanan. Ang wedding cake sa gitna ng mesa ay tila pininturahan ng tilamsik ng dugo. Ang pagdating ni Major Reyes. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang mga mobile ng kise. Sinuot ni Major Reyes ang kanyang gloves at sinuri ang mga bangkay. Ang pumatay ay sobrang brutal. Pero planado. Walang senyales ng panlalaban. Mukhang nilason muna sila. Sir! Asan ang bride? Asan si Maya? Tanong ng sarhento. Wala sa mesa ang bagong kasal na babae. Sa taas. Puntahan natin ang honeymoon suite. Ang mukhang walang anyo. Umakyat si Major Reyes sa grand staircase. May mga bakas ng madugong kamay sa hawakan ng hagdan. Tila may kumapit dito habang umaakyat. Nakaawang ang pinto ng kwarto. Sa ibabaw ng kama na puno ng petals, may nakahiga. Isang babaeng suot pa ang kanyang wedding gown. Maya, lumapit si Major Reyes. Ngunit nang tignan niya ang mukha nito, napaiwas ng tingin ang pulis. Wala nang mukha ang babae. Natunaw ang kanyang balat at lumitaw ang bungo. Sunog na sunog ang mga mata. Binuhusan siya ng matapang na asido, acid. Ang amoy na nasusunog na laman ay nakakasulasok sa kwarto. Sa dingding sa ulunan ng kama, may nakasulat gamit ang dugo. Pek! Tinignan ni Major Reyes ang side table. May basyong kahon ng singsing at isang dokumento. Pera at pag-ibig. Pek at tutu. Ano ba talaga ang totoo sa bahay na to? Dungaw ni Major Reyes sa bintana. Tahimik ang New Manila. Hindi magnanakaw ang gumawa nito. Ito ay put. Sobrang laking galit na kayang burahin ang isang buong angkan. Lumabas si Major Reyes at pumasok sa opisina ni Don Ricardo sa ibaba. Magulo ang kwarto. Nagkalat ang mga papeles. Ang painting sa pader ay tinanggal at ang vault sa likod nito ay nakabukas. Sir! Simot ang laman. Nawala ang 50 million cash at mga alahas, ulat ng pulis. Robbery po ba?
Mukhang ganun. Pero, lumapit si Major Reyes sa vault. Hindi ito puwersahang binuksan. Alam nang nagbukas ang passcode. Inside Job 2. Sa pinakasulok ng vault, may naiwang isang blue folder. Kinuha ang pera, pero iniwan ito. O baka, sadyang iniwan para makita nila? Pekeng pag-ibig, tunay na pera. Binuksan ni Major Reyes ang folder. Ang pamagat, Confidential Prenuptial Agreement. Habang binabasa ang nilalaman, tumaas ang kilay ng Major. Item 1, si Maya ay kailangang magpakasal kay Miguel, ang anak ni Don Ricardo. Item 2, ang kasal na ito ay para lamang makuha ang mana, inheritance, at hindi kailangang gampanan ang tungkulin bilang asawa. Item 3, pagkatapos ng misyon, babayaran si Maya ng 1 milyong piso. Diyos ko, bulong ni Reyes. Hindi ito true love. Business deal lang pala. Si Maya ay isang aktres lang sa dramang ito. Biglang may sumigaw sa kusina. Sir! Tignan niyo to. Ang banta sa litrato. Bumaba si Reyes. Sa basurahan sa kusina, may nakitang nilukot na litrato. Family picture ni na Don Ricardo, Doña Corazon, at Miguel na nakangiti. Pero sa gilid, may isa pang lalaki na ang mukha ay ginuhitan at sinira ng patalim. Kahit sira na ang mukha, kita sa braso nito ang tatoo ng E-Dragon. Sa likod ng litrato, nakasulat sa pulang pentel pen, kapag hindi nyo binigay ang parte ko. Lilinisin ko ng dugo ang bahay na to. Sino to? Tanong ni Reyes kay Manang Luring. Nanginginig na sumagot ang matanda. Si Rocco po yan. Ang panganay na anak ni Don Ricardo sa una niyang asawa. Pinalayas siya dito 3 taon na ang nakakaraan dahil sa droga at sugal. Ang unang suspect. Rocco, nag-isip si Reyes. Ang itinakwil na anak. Ibibigay ng tatay ang mana sa anak sa labas, Miguel. Nagalit kaya nilusob ang kasal. Pero, bakit asido ang ginamit sa mukha ni Maya? Parang personal na galit yun. Sir! Sa kawayanan sa likod bahay may nakita kami. Sumunod si Reyes sa likod. Sa gitna ng mga kawayan, may tinapong itim na raincoat. Puno ito ng dugo. At sa bulsa, may hiringgilya, syringe at isang gintong kwintas. Si Rocco. Nandito lang siya sa malapit. Utos ni Reyes, ay lockdown ang lahat ng exit ng Quezon City. Suyurin ang mga lungga ng adik sa Tondo at Payatas. Hanapin ang lalaking may dragon tattoo. Lalong lumakas ang ulan. Sa loob ng mansyon, ang kontrata ng kasal ay nililipad ng hangin sa gitna ng mga patak ng dugo. Ang halaga ng huwad na buhay ay binayaran na ng kamatayan. Ang lihim ng groom. 1:00 ng hapon. Isese morgue. Nakatayo si Major Reyes sa tabi ng bangkay ni Miguel. Major, sabi ng mediko legal, ang pumatay kay Miguel ay may matinding galit sa kanya. Yung iba, isang saksak lang patay na. Pero si Miguel, pinahirapan. Ang pagputol sa ari niya. Simbolo yan ng pagtanggal ng pagkalalaki at matinding kahihiyan. May nakuha pa ba kayo? Tanong ni Reyes. Meron pa. Sa kuko ni Miguel, may balat ng lalaki. Hindi dahil nanlaban siya. Kundi parang bakas ng pakikipagtalik. Nanlaki ang mata ni Reyes. Ibig sabihin. Opo. Posibleng closeted gay si Miguel. Nilabas ni Reyes ang ebidensyang nakuha sa bulsa ng tuksedo ni Miguel. Isang burner phone. Kumpirmado na ang hinala. Ang kasal kay Maya ay fronty lang. Sino ang tunay niyang mahal? Binuksan ni Reyes ang gallery. Walang picture ni Maya. Puro picture ng isang lalaking maskulado na nag-workout. At picture nilang dalawa ni Miguel na naghahalikan. Binasa niya ang mga text. Contact name, Coach Vinny. Miguel, konting tiis na lang babe. Pagkatapos ng kasal, makukuha ko na ang mana kay Daddy. Hihiwalayan ko si Maya at aalis tayo papuntang Europe. Coach Vinny, sinisigurado mo bang hindi mo gagalawin ang babaeng yan? Hindi ko kaya, Miguel. Pupunta ako. Pupunta ako dyan ngayong gabi.
Vinny. Ang suspect ay hindi lang si Rocco. Posibleng ang lover na si Vinny. Love crimes are the most dangerous. Ang e-fight sa Cubao. 4:00 ng hapon. Isang bakal na e-fight sa Cubao. Maingay ang tugtog. Sa sulok, isang dambuhalang lalaki ang nagbubuhat ng 300 bits na barbel. Si Coach Vinny. Pulang-pula ang mukha niya sa galit habang sumisigaw sa bawat buha. Vinny. Pasok ni Major Reyes at ng team. Binitawan ni Vinny ang bakal. Alam kong darating kayo. Alam mo na bang patay na si Miguel? Alam ko. Trending na sa Facebook eh. Uminom ng tubig si Vinny kalmado. Ikaw ba ang pumatay? Tumawa si Vinny ng mapakla. Mahal ko siya. Hindi niya naiintindihan yun. Ang revelasyon sa interrogation room. 8:00 ng gabi. Camp Karingal. Hinampas ni Reyes ang litrato ni Miguel sa mesa. Ang litratong putol ang ari. Tignan mo. Gawa ba yan ng nagmamahal? Selos yan. Pinatay mo siya dahil ikinasal siya sa iba. Umiyak si Vinny. Pero galit pa rin ang mukha. Nagsiselos ako. Pumunta ako dun kagabi. Inakyat ko ang bakod. Lumapit si Reyes. Ituloy mo. Sumilip ako sa bintana ng dining hall. Nakita kong masaya sila. Nakaakbay si Miguel kay Maya. Gusto ko silang sugodin at saksakin. Kinuyom ni Vinny ang kamao. Pero, hindi ko ginawa. Tumalikod ako. Kasi, may nauna na sa akin sa loob. Ang ikatlong tao. Sino? Isang lalaking nakaitim na raincoat. Nakita kong pumasok sa pinto ng kusina. May hawak siyang bote. Amoy chemical. Asido yata. Si Rocco, bulong ni Reyes. Sabi ni Vinny, tinawagan ko si Miguel pero hindi sumasagot. Tapos nakarinig ako ng sigawan. Natakot ako kaya tumakbo ako paalis. Bakla lang ako na nagmahal, Major. Hindi ako killer. Biglang tumunog ang telepono ni Reyes. Sir, may development. Sa isang illegal smelting shop sa Ongpin. May natagpo ang patay. Sino? Yung may-ari tumakas na. Yung patay. May totoo na dragon sa braso. Binaba ni Reyes ang telepono. Patay na si Rocco. Ang gintong tunaw. 10:00 ng gabi. Ongpin, Binondo. Sa loob ng masikip na shop, nagbabaga pa ang pugon. Sobrang init. Sa gitna, may nakataling lalaki sa silya. Si Rocco. Nakadilat ang mata, patay na. Pero ang ikinamatay niya ang pinakakakilakilabot. Nakanganga ang bibig niya at ang buong lalamunan at bibig ay sunog at itim. Sa sahig, may crucible o tunawan ng ginto. Sir, nanginginig na sabi ng Soko. Ang lalaking to. Pinainom ng kumukulong ginto. Nagnakaw siya ng mga alahas sa bahay. Sinubukan niyang tunawin dito para ibenta. Pero naabutan siya ng killer. Gusto mo ng ginto? Eto. Ubusin mo, siguro yan ang sabi ng pumatay. Kinilabutan si Reyes. Si Miguel, pinutulan ng ari. Si Rocco, pinainom ng ginto. Ang killer na ito. Ginagamit ang kasalanan ng bawat biktima para parusahan sila. Sa pader ng shop, may nakasulat na dugo, 2 din. Isa, Jenny lang. Isa na lang. Sino pa ang natitira sa pamilya? Patay na si Don Ricardo. Patay na si Doña Corazon. Patay na si Miguel. Patay na si Rocco. Si Maya nasa ospital, agaw buhay. Sino pa? Biglang may naisip si Reyes. Sa bahay na iyon. May isang taong parang pamilya na rin pero walang pumapansin. Si Manang Luring. Hindi, sobrang tanda na niya. O baka naman. Ang akala nating kay Doña Corazon na namatay. Ay hindi totoong patay? Tinawagan agad ni Reyes ang ospital. Bantayan niyo ang kwarto ni Maya. Papunta na dyan ang killer.
Ang burner phone ni Rocco. Sir! Nakuha namin to sa tabi ng pugon. Inabot ng pulis ang sunog na cellphone ni Rocco. Sinubukan sunugin pero na-recover namin ang memory card. Dinala ito sa cybercrime unit. Paglabas ng mga litrato sa screen, nanlaki ang mata ni Reyes. Isang selfie sa beach. Si Rocco kayakap at kahalikan ang isang babae. Ang babaeng yun ay walang iba kundi si Maya. Ang bride na nasa ospital ngayon. Magsyota si Maya at si Rocco. Hampas ni Reyes sa mesa. Double cross 2. Naintindihan na ni Reyes. Bakla si Miguel, kailangan ng peking asawa para sa mana. Kinuha si Maya. Pero si Maya ay girlfriend ni Rocco, ang itinakwil na anak. Nagkunwari si Maya para makapasok sa bahay. Plano nilang dalawa na looban ang mansyon sa gabi ng kasal at tumakas. Pero hindi nagtagumpay ang plano nila. Dahil may third party na mas demonyo pa sa kanila na naghihintay sa dilim. Ang halimaw sa ospital. 5:00 ng umaga. Medical Center. Ehihiu. Nagising na si Maya. Balot ng benda ang buong mukha. Mata at bibig lang ang may butas. Hindi siya makapagsalita dahil sa tubo sa lalamunan. Pumasok si Reyes. Maya. Naririnig mo ba ako? Tumango si Maya. Puno ng takot ang mata niya. Pinakita ni Reyes ang picture ng patay na si Rocco. Patay na ang boyfriend mong si Rocco. Pinainom ng gintong tunaw. Nanginig ang buong katawan ni Maya. Alam ko ang plano nyo. Nilusob nyo ang bahay para magnakaw, di ba? Pero may ibang tao dun. Sino ang nakita mo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Inabutan ni Reyes ng papel at ballpen si Maya. Isulat mo. Nanginginig ang kamay ni Maya. N. S. U. S. H. Halimaw. Biglang namatay sindi ang ilaw sa Sa labas, may narinig na sigaw ng nurse. Hoy! Sino ka? Bawal pumasok dyan. Easy. May bumagsak. Binunot ni Reyes ang baril at humarap sa pinto. Nandito na siya. Bumukas ang pinto. Isang taong naka-doctor's gown at surgical mask. May hawak na malaking hiringgilya na puno ng kulay dilaw na likido. Asido. Lason. Tumabi ka, Major, bulong ng tao. Boses babae. Ang babaeng yan. Hindi karapat-dapat mabuhay. Putok. Nagpaputok si Reyes. Pero mabilis ang killer. Umiwas ito at ibinato ang hiringgilya kay Reyes. Tumama sa balikat ng pulis at tumalsik sa pader. SFF. Umusok ang pader ng tamaan ng likido. Acid. Tumalon ang killer sa bintana ng 2th floor, pababa sa bubong ng parking lot. Dunggaw ni Reyes. Nakatakas na naman. Pero pilay na ang takbo ng killer dahil sa tama ng bala sa paa. Ang amoy ng multo. Binalikan ni Reyes si Maya. Nanginginig sa takot ang babae. Hinawakan niya ang braso ni Reyes. Nagsulat ulit si Maya. Essay. 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 A. Essay. 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 Pabango. Pabango, tanong ni Reyes. Tumango si Maya. Tinuro niya ang dibdib niya at umakto na parang nagpupusod ng buhok. Nagsulat ulit siya, Rose. Sandalwood. Mother. Kinilabutan si Reyes. Rose at Sandalwood. Iyon ang signature scent ni Doña Corazon. Sinabi ni Manang Luring na kapag dumaan si Doña Corazon, naiiwan ang amoy na iyon. Pero, patay na si Doña Corazon. Nakita niyang nakatarak ang kutsilyo sa dibdib nito. Takbo sa morgue. Impossible. Tumakbo si Reyes palabas. Bantayan niyo to. Bumaba siya sa morgue ng ospital. Wala ang bantay. Pinuntahan niya ang freezer ni Doña Corazon. Binuksan niya. Wala.
Walang laman ang tray. Sa sulok, nakahandusay ang attendant ng morgue. May tama sa ulo. Ginising ni Reyes. Asa ng bangkay? Sir. May babaeng dumating. Naka-doctor's uniform. Pinalo ako. Tinulak niya ang bangkay sa wheelchair. Tinangay ang bangkay? Hindi, sir. Yung bangkay. Gumagalaw. Buhay siya. Ang pagbangon. Napaupo si Reyes. Buhay si Doña Corazon. Nagpatay-patayan siya noong gabing iyon. Gumamit siguro ng gamot para humina ang pulso. Tetrodotoxin. Ang buong pangyayari sa wedding night. Kagagawa niya lahat. Pinatay niya ang pamilya niya. At nagpanggap na biktima. Sumama sa morgue at ngayong gabi tumakas. Bakit niya binalikan si Maya? Kasi si Maya ang witness. Tumunog ang radyo ni Reyes. Major. May na-discover ang team sa mansyon sa New Manila. Sa kwarto ni Doña Corazon, may secret room. Maraming garapon. May lamang fetus. At may diary. Major. Ang babaeng to ay demonyo. Pinisil ni Reyes ang radyo. May tama ng bala si Doña Corazon sa paa. Hindi siya makakalayo. Babalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Bumalik tayo sa New Manila. Ang lihim na kwarto. 6:00 ng umaga. New Manila. Balik sa mansyon. Pinasok ni Reyes ang secret room sa likod ng kabinet ni Doña Corazon. Amoy kandila at sandalwood. Sa altar may 3 garapon. May lamang fetus na nakababad sa formalin. Jose, 1,975 tandang bawas 3 buwan. Maria, 1,978 tandang bawas 5 buwan. Jesus, 2,001 tandang bawas 4 buwan. Binasa ni Reyes ang diary. Ngayong araw, sinipa ni Ricardo ang tiyan ko. Nakunan na naman ako. Sabi niya, si Rocco at Miguel lang ang anak niya. Ako ay parausan lang. Tinatawag akong mangkukulam ni na Rocco at Miguel. Nilagyan nila ng lura ang kanin ko. Tinawanan lang sila ng tatay nila. Lumipat sa mga bagong pahina. May cancer na ako sa mattress, sabi ng doktor. Mamamatay na ako. Bago ako mamatay, ubusin ko ang pamilyang pumatay sa mga anak ko. Mas mahal nila ang ginto. Papakainin ko sila ng ginto. Hindi nila ako tinuring na asawa. Puputulin ko ang pagkalalaki nila. Sinarado ni Reyes ang diary. Hindi ito simpleng psychopath. Ito ay babaeng naipon ang 30 taong galit. Sir, may sariwang yapak sa sahig, turo ng pulis. May tunel sa ilalim ng sahig. Kalabog. May narinig sila sa kisam. Nasa attic siya. Ang huling paghaharap. Umakyat sila sa attic bodega. Madilim. Puno ng lumang salamin. Amoy sandalwood. Humarap si Reyes sa salamin. Sa refleksyon, nakita niya sa likod niya si Doña Corazon. Nakaputing gown, duguan, may hawak na palakol. Likod. Sigaw ni Reyes. Bog. Hiniwa ni Doña Corazon ang balikat ng isang pulis. Bumagsak ito. Sugod si Doña Corazon kay Reyes. Mamatay kayong lahat. Sinangga ni Reyes ng upuan. Doña Corazon. Tigil na. Tumawa ang matanda. Tapos na ako. Malinis na ang puso ko. Tumakbo siya sa bintana ng attic. Bumabagyo sa labas. Kumidlat. Wag. Sigaw ni Reyes. Tumalon si Doña Corazon. Dunggaw si Reyes. Sa baba, sa gate ng compound, nakatusok ang katawan ni Doña Corazon sa matutulis na bakal ng gate. Tumagos ang bakal sa tiyan niya. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Reyes na nakangiti pa rin siya. Kinabukasan, narinig nila ang voice recorder sa bulsa ni Doña Corazon. Flashback, gabi ng kasal. Nag-toast si Doña Corazon. Nilagyan ng lason ang alak.
Nang matumba sila, nililitan niya si Don Ricardo. Ang ingay mo, Ricardo. Manahimik ka na. Pinutulan niya si Miguel. Wala kang bayag. Kaya tatanggalin ko na. Dumating si Rocco, nagnakaw. Sinundan niya hanggang ungpin. Pinainom ng ginto. Gusto mo ng ginto ha? Bumalik sa bahay, binuhusan ng asido si Maya. Ang ganda lang ang puhunan mo. Paano kung wala na yan? Tapos, tinurukan niya ang sarili ng pampatigil ng puso pansamantala. 6 na buwan ang lumipas. Ang mansyon sa New Manila ay tinatawag ng haunted house. Walang bumibili. Bumaba si Reyes sa sasakyan sa tapat ng gate. Kasama niya ang isang babaeng balot ng itim at naka-shades. Si Maya. Hindi na siya makapagsalita. Wasak na ang mukha niya. Wala na siyang nakuha ni piso dahil galing sa nakaw ang yaman. Tinignan ni Maya ang bahay. Umiyak siya sa ilalim ng belo. Sindi ng yosi si Reyes. Peking kasal. Peking pamilya. Peking pag-ibig. Ang totoo lang dito ay ang galit. Sumakay na sila sa kotse. Sa bintana ng atik, parang may gumalaw na kortina. Parang may nakatingin. Ang kasal sa New Manila ay hindi pa tapos.